Mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa hong napakaganda at pagpalang umaga sa ating lahat at welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes. At tuwing ganitong araw, tayo ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para ho maipahatid sa inyo, maihatid sa inyo ang pinakabagong mga update mula ho sa MHSD. Yan ho ay patungkol sa mga naging pagsasakatuparan na mga proyekto, mga programa at aktibidades para ho sa ikauunlad ng bawat pamilyang Bangsamoro. At ngayong araw na ito ay ikasyam sa buwan ng Mayo taong 2024 at unang araw sa buwan ng Dulkida 1445 sa ating Hijri calendar. Again, mahalagang malaman natin ang date sa Gregorian calendar at sa ating Hijri calendar. Tandaan po natin yan. At ito na ho ang 168 episode ng ating programang MHS Delivers. Ayan, hinihingal-hingal pa ho ang inyong host na ibinibigay sa inyo ang ating mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating programa na ngayon po ay umabot na again sa 168 episodes. Masya Allah, alhamdulillah, kapag natapos natin ang episode ngayong araw na ito, tayo ho ay magdiriwang. Inshallah. Mamaya-maya po yan. At syempre tayo ho ay live pa rin sa ating Facebook page at yan ay Ministry of Human Settlements and Development, BARM. At live din ho tayo sa radyo. Sa inyong mga transistor radio via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At syempre kung live tayo sa MHSD Facebook page, live din po tayo sa Facebook page ng DXMS Radio Bida Cotabato. Kung saan man po ang pinaka-komportable at pinaka-madali para sa inyo na kami ay masamahan ngayong araw na ito, kayo po ay aming hinihikayat at iniimbitahan. At ngayong araw din na ito, kasama natin ang ating mga kabalay, ang ating mga kapwa homecaster para ho bumati sa inyo at tulungan tayong ipaabot sa inyo ang mga impormasyong dapat nyo malaman. Mula sa aking kanan, nariyan ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Rhea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Rhea. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang makatahanang araw po sa ating lahat, sa mga nagtagapakinig sa radyo at taga-subaybay ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad at hi. Okay. Yan ho ang magiging pagbati wala sa ating kabalay na si Rhea. Kung bakit pakatahanan dahil ang tahanan, yes, courtesy of our Director 2 for Technical and Regulatory Services. Currently, he's only. Yes. Director Suharto, aka Suart
Wahab. Shoutout Ayan. sa ating OIC ngayon na director sa TRS, Attorney Lick Makakantar. Ang heart evangelista po ng MHSD, the gorgeous. Okay. At syempre, kagaya nga ng aking sinabi kanina, bakit makatahanan? Dahil ang tahanan ay punong-puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. At yan po ang nagsisilbing haven natin sa pagkamit ng ating mga pinapangarap sa buhay ng bawat pamilyang Bangsamoro. So mula ho sa ating kanan, tayo ay dumako naman sa ating kaliwa. Nariyan ang ating kabalay at kapwa homecaster rin na si Hamsari Pala. Si Hamsi. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good morning po Ma'am Sally. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tayong sinusuporta at nakikinig sa ating programang MHS Delivers. Yes. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Sari Pala. Ayan, isa rin masayang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. Tama ho yan. Magtatagal ng isang araw. Magtatagal ng isang oras ang ating programa na hitik sa paghatid sa inyo ng mga balita, ng mga kabuluhang impormasyon at tips na ikagaganda ho ng inyong buhay, inshallah. Mashallah, no? Sa pagkakataon na magbahagi nito mga impormasyong ganito. At syempre, ngayong araw na ito, napakahalaga ho ng ating topiko, ng ating pag-uusapan sa ating, mamaya to kabalay na Riyad, kabalay na Hamsi, sa ating MHS Discusses. Isa ho yan sa highlights ng ating bawat episode ng MHS Delivers. At magkakapiling ho natin, actually, ayaw ko mga aminin, pero nauna pa sa atin to dito sa istasyon kanina pa, lalo na sa akin kasi okay, narito po ang ating resource speaker. Ay pakikilala ho ng ating kabalay na si Ria para sa ating topic ngayong araw na ito, para sa ating 168th episode ng ating programa. Sino nga ba siya, kabalay na Ria? Ang ating guest speaker para sa araw na ito para pag-usapan ang status of resettlement housing projects sa Special Geographic Area ay walang iba kundi ang recently na na-appoint na Provincial Director ng ating MHS DSGA para ma-save si Engineer Normelin sa kanyang OIC position. Narito po ang hinihintay ng MHSD matagalan na si Provincial Director. Baka mas kilala nyo bilang Kardawi, Hamza A. Salik. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa himpilan ng DXMS. And of course, live ho tayo ngayon sa MHSD page. Yes. At sa page din po ng DXMS. It's my pleasure na maimbitahan ho it's my first time na maimbitahan at nagagalak ko tayo na maimbitahan ng information officer ng MHSD sa programa na ito. Mashallah, talagang sinindak ang ating kagulat-gulat na imbitasyon. Siguro I think ito na yung pangatlong ambush na invitation para sa atin. Welcome sa MHSD. Inshallah, we will do our best na maiparating at masagot ang lahat ho ng mga katanungan, mga agam-agam na tanong po ng ating mga host sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, syukran ho sa imbitasyon na ito. MashaAllah. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, PD, actually, dahil kahit sa napakaikling panahon na ikaw yung aming inibitahan, ay talaga namang hindi ka umatras. Andito ka sa kapiling ka namin para sa ating MHS Discusses. Alam kong pag nag-request kami sa iyo, hindi mo kami hihindihan. Kaya ikaw ang unang-unang pumasok sa aming isipan. Noon, kami ay naghanap talaga ng ating guest for this episode dahil sa dami ng hamon na dinaanan ng ating team para ho sa episode na ito mga nagdaang araw. Inshallah, babalikan ka namin, PD, para sa ating napakahalagang talakayan. Pagkaraan lamang ng ating balitaan, ng ating IPH at ng ating HSF. Yung balitaan, yung mga hamon na naranasan ng ICS. Yes, inshallah. Pero dahil tinutulungan nyo kami at tayo ho ay nagmamahalan sa MHSD, ito po ang resulta ng ating pagtutulungan. At tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakahalagang paalala para sa ating balitaan. Dato Nohads, please take the floor away.
magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan ho ang ating paalala regarding our housing loan project na atin pong inaasahan na magpapatuloy na ho ang implementasyon ngayong taon na ito, and hopefully karamihan ho or sana ho ay lahat ng ating mga aplikante ay maservisyohan na ho natin sa pamamagitan ng ating housing loan project, inshallah. Yan po ang pinagsisikapan ng ating Housing and Human Settlements Division o HHSD sa ating opisina. At sana ho ang ating mga aplikante ay hindi na matagalan na maibigay sa kanila o makuha nila kapag sila ho pumasa sa ating mga screening at sa ating mga requirements, inshallah, nang inaasahan nilang mga bahay para sa kanilang pamilya. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito, Mayo 9, taong 2024, and the first day of Dhul-Qa'dah 1445. Narito ho ang ating mga balita. Ang ating headlines ngayong araw: komunidad sa Kalingalan, Kaluwang o Sulu ipinamalas ang lubos na kaligayahan sa natanggap ng mga pabahay. 50 pamilya tumanggap ng libreng pabahay sa Haji Muhammad Adjul, Basilan. Ikatlo sa ating headlines, pagtatayo ng 50 resettlement housing unit sa Akbar magsisimula na matapos ang groundbreaking na isinagawa ng MHSD at ng LGU. 50 pamilya sa Omar, Sulu na biyayaan ng disenteng mga bahay. At ang huli sa ating headlines, mga kawani at opisyales ng MHSD at CRS muling nagtipo na para sa pagpapaunlad ng HHSM Manual. Para sa detalye ng ating unang balita, komunidad sa Kalingalan, Kaluwang, Sulu pinamalas ang lubos na kaligayahan sa natanggap na mga pabahay. Narito si Kabalay na Ria. Gamit ang magagara nilang kasuotan na batawi at sablay, pinaramdam ng mga benepisyaryo ng resettlement housing unit sa Barangay Poblasyon Pitogo, Kalingalan, Kaluwang, Sulu ang kanilang lubos na kasiyahan sa awarding ceremony na isinagawa ng MHSD, ang housing arm ng BARM at ng lokal na pamahalaan noong ika-4 ng Mayo 2024.
Ginawang opisyal ng aktibidad ang pagtanggap ng mga benepisyaryo ng 50 housing units na napondohan sa ilalim ng Special Development Fund. Ang SDF na isinakatuparan ng MHSD kaakibat ang Local Government Unit o LGU. Dahil sa inyo, nagkaroon po kami ng komportableng bahay. Dati, giba at nababasa ang aming mga bahay at malayo pa ang CR. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa MHSD at sa LGU. Wika ni Sir Mida S. Mutla, isa sa mga benepisyaryo. Bilang kinatawan ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara, nagpasalamat si Deputy Minister Aldin H. Asiri sa lahat ng tumulong na magtagumpay ang proyekto at hiniling na sana ay marami pang oportunidad na dumating upang mas umunlad pa ang komunidad. Ipinaabot naman ni Honorable Mayor Nur Shamir A. Halon ang kaniyang taus-pusong pasasalamat sa MHSD at sa naging katuwang sa tagumpay ng proyekto kung saan handang-handa na umano ang mga bahay na mauwian ng mga pamilyang benepisyaryo. Sa kanyang closing message, sinabi naman ni Director General DG Ismael W. Ibrahim na ang mga bahay ay amana o ipinagkatiwala, kaya't nararapat na panatilihin at palaguin at ito umano ay bunga ng sinseridad sa pagpapatakbo ng proyekto. Kayo, ang mga benepisyaryo, ay mapalad sapagkat sa dinami-rami ng mga nangangailangan ng bahay, kayo ang naunang nagkaroon. Maging mapagpasalamat dahil mas dadami ang biyaya. Wika pa ni DJ Ibrahim. Formal na nabuksan ang awarding ceremony sa mensahe ni Provincial Director Attorney Najira S. Hasan kung saan isinalaysay niya ang naging proseso ng implementasyon ng proyekto at ang pagtutulungan sa pagitan ng MHSD at ng LGU. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, 50 pamilya sa Haji Muhammad Adjul tumanggap ng libreng pabahay mula sa MHSD BARM sa pamamagitan ni former MP Asmawil. Laking pasalamat ng mga pamilya ng former MILF combatants sa barangay Tuburan Proper, Haji Muhammad Adjul Basilan, nang opisyal nilang matanggap ang housing units sa awarding ceremony na isinagawa ng MHSD, ang housing arm ng BARM, at ni former Member of the Parliament o MP Muslima Asmawil, project proponent noong Mayo 2 taong kasalukuyan. Ang resettlement housing project sa Sitio Marang-Marang ay napunduhan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2020 at naging posible sa pagsisikap ni former MP Asmawil at sa pagkasakatuparan ng MHSD. Pinangunahan mismo ni Minister Hamid Aminuddin Bara ang pangkat mula sa MHSD at sa kanyang mensahe ng paggawad, binigyang diin niya na nagsusumikap ang MHSD na mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad ng Bangsamoro. Sa tiwalang ibinigay sa amin na Chief Minister Ahod Ibrahim, kami ay nagsusumikap na maabot ang bawat sulok ng Bangsamoro. Kami ang mag-i-establisa ng mga bahay na gagawing mga tahanan ng mga benepisyaryo, wika ng ministro. Isinalaysay naman ni former MP Asmawil na ngayon ay Deputy Minister ng Menre ang pinagdaanan ng lugar na siyang nag-udyok umano sa kanya na buuin muli ang minsan nang nawasak na lugar. Ang pangarap na ito ay simple ngunit tagos at ang proyektong ito ay bunga ng ipinaglaban ng ating mga magulang upang tayo ay magkaroon ng matiwasay at masaganang pamumuhay, pagbibigay diin ni former MP Asmawil. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta at kagalakan na sina Director General Ismael Ibrahim at Provincial Director Ibrahim Harudain na siyang naging direktang kaagapay sa pagkasakatuparan ng proyekto at pag-oorganisa ng aktibidad. Bilang kinatawan ng mga benepisyaryo, ipinamalas ni Ustaz Muhammad Saib ang kanilang lubos-lubos na pasasalamat at kaligayahan sa napakalaking tulong na kanilang natanggap. Huling nagpahayag ng kanyang kasiyahan si Deputy Minister Aldin Asiri na inilarawan na ang aktibidad na life-changing event, makasaysayan at punong-puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, magbabalik.
Para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, pagtatayo ng 50 resettlement housing unit sa Akbar magsisimula na matapos ang groundbreaking na isinagawa ng MHSD at LGU. Narito si Kabalay na Ria. Mag-uumpisa na ang pagtatayo ng 50 karagdagang housing unit sa Barangay Sumut, Akbar, Basilan. Makaraang isagawa ng MHSD, ang housing arm ng BARM at ng local government unit, ang LGU, ang groundbreaking ceremony noong ikalawang araw ng Mayo ngayong taon. Ito ay nangyari makaraan lamang ng ilang araw mula noong pumirma ang Ministry at ang LGU ng Memorandum of Agreement para sa pagsasakatuparan ng Resettlement Housing Project na napondohan mula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro, GAAB 2024. Ayon kay Ministry Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, ang proyekto ay isa sa mga estratehiya upang matiyak ng mas mabuti at progresibong mga pamilyang Bangsamoro upang magkaroon ng mas magandang gobyernong Bangsamoro. Ang pagkakaloob ng disenteng mga bahay ay isang tiwala na ibinigay sa atin ng gobyerno ng BARM at ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ay bahagi ng ating patuloy na jihad upang mapabuti ang lipunan ng Bangsamoro, wika ni Ministro. Samantala, pinahayag ni Honorable Mayor Ali A. Sali ang kanyang lubos na pasasalamat sa biyaya para sa komunidad na kanyang pinagsisilbihan. Ang mga bahay na ito ay malapalasyo na para sa mga benepisyaryo ay ililipat natin mula sa kanilang tirahan sa Dalampasigan. Sisikapin nating matapos ng mabilis ang mga bahay at maigawad sa kanila sa ating pagtutulungan. Pagbibigay katiyakan ng alkalde. Ayon kay MHSD Director for Operations and Management Services Salem C. Dimuna, umabot na sa 463 milyong pesos ang kabuuang halaga ng mga proyektong pabahay ng MHSD sa probinsya ng Basilan. Sa kanya namang pambungad na mensahe, pinaalam ni Director General Ismael W. Ibrahim na ang proyekto ay isa sa flagship programs ng BARM sa liderato ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim na layong maipadama ang pagmamahal sa bawat pamilyang Bangsamoro. Bilang pagsang-ayon dito, sinabi ni Provincial Director Ibrahim M. Harudain na puhunan ng proyekto ang pawis, dugo at buhay ng mga mujahidin sapagkat ang lugar ay mismong sentro ng bakbakan noon. Tinapos ni Deputy Minister Aldin H. Asiri ang programa sa pagpapahayag ng kanyang kasiyahan na maging kabahagi ng pagpapaunlad ng Akbar at ng buong Basilan na resulta umano ng commitment at sinseridad ng mga liderato sa bayan at sa buong BARM. Matapos ito ay sinagawa ng mga opisyales kasamang buong pangkat ang aktual na groundbreaking ceremony. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bentamran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat muli, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, 50 pamilya sa Omar Sulu na biyayaan ng disenteng mga bahay. 50 mga pamilya sa Barangay Tangkuan, Omar Sulu ang masayang tumanggap ng resettlement housing units sa awarding ceremony na isinagawa ng MHSD, ang housing arm ng BARM at ng local government unit o LGU noong Mayo 4 taong kasalukuyan. Ang proyekto ay may pondong nagmula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2022 at magkatuwang na isinakatuparan ng MHSD at ng LGU Omar. Laking pasalamat ni Ambis Abdu, nagsilbing kinatawa ng mga benepisyaryo sa konkretong tulong na kanilang natanggap mula sa MHSD at LGU. Salamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buhay at lakas na ibinigay sa inyo na naging dahilan upang magkaroon kami ng dekalidad at preskong mga bahay. Dati ay gawa lamang sa kawayan at nababasa ang aming mga bahay at hindi na namin inakala na magkakaroon kami ng ganitong kagandang mga bahay. Wika ni Abdu. Sa kanyang mensahe ng paggawad, sinabi ni Deputy Minister Aldin Asiri na kumatawan kay Minister Hamid Aminuddin Bara na isang karangalan at kasiyahan ang makapaglingkod sa mga komunidad sa Bangsamoro na pinakanangangailangan. Samantala, matapos ipaabot ang kanyang lubos na pasasalamat, sinabi ni Honorable Mayor Abdul Baki Ajibon na pangarap na talaga niyang makapaglingkod sa kanyang nasasakupan at hinimok niya ang komunidad na magkaisa upang mas marami pang tulong at biyaya ang dumating sa kanila.
Bago na isagawa ang aktual na awarding ceremony sa isa sa mga bahay, tinapos muna ni Director General Ismail Ibrahim ang programa sa pagbabahagi na ang proyekto ay parte ng pagsisikap ng MHSD na maipaabot sa bawat sulok ng BARM ang tulong pabahay. Opisyal na nag-umpisa ang programa sa mensahe ni Provincial Director Atty. Najira Hassan, kung saan kanyang ibinahagi na maliban sa OMAR, naigawad na rin ang housing unit sa Barangay Tubig Dakula at Langpas sa bayan ng Indanan. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para sa detalye ng ating huling balita ngayong araw, mga kawani at opisyales ng MHSD at CRS muling nagtipon na para sa pagpapaunlad ng HHSM Manual. Narito si Kabalay na Ria. Kasama ang mga provincial director mula sa iba't ibang lalawigan ng BARM, muling nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa MHSD, ang housing arm ng BARM at ng Catholic Relief Services, ang CRS, upang mas mapaunlad ang Housing and Human Settlements Management, ang HHSM Manual, na ginanap noong ika-28 hanggang ika-30 ng Abril taong kasalukuyan sa Blue Lotus Hotel, Davao City. Partikular na layunin ng aktibidad na magkatuwang na pinamahalaan ng MHSD at CRS na masuri ang manual at malaman ang mga proseso kung saan dapat na maisaalang-alang at makapagbigay ng inputs ang mga provincial office ng MHSD. Madokumento ang mga rekomendasyon sa pagpapaunlad ng manual at alin dito ang dapat na maisama at mabalangkas ang action plan para sa implementasyon ng manual. Bago isinagawa ang mga workshop, ibinahagi muna ni na Engineer Zainuddin A. Buisan, Chief ng Planning and Design Division, PDD, ang 4 na stages ng construction management process na unang bahagi ng manual. At Attorney Nasiha S. Mamarungkas, Legal Officer 4, ang 10 hakbang ng Community Support Services process na ikalawang bahagi ng manual. Ayon kay Ariel Sadural, Technical Advisor for Shelter and Settlements ng CRS, ang manual ay bunga ng solidong kolaborasyon sa pagitan ng MHSD na naging opisyal na sa pagpirma ng Memorandum of Understanding na sinundan ng serye ng pagpupulong, training workshops, cross-learning visits, write-shops at reviews at ang paglulunsod nito noong Agosto sa taong 2023. Sa pasilitasyon ng CRS, isinagawa ang mga sesyon ng pagsusuri kung saan ang mga kalahok ay pinagsama-sama sa ilang grupo upang pagsusuri sa mga hakbang para sa social mobilization at ang construction management kung saan ang kanilang mga komento ay pinagsama ng mga manunulat. Ang komento ay sinuri pa sa isang sesyon na plenaryo kung saan tinalakay ng mga kalahok kung aling komento ang dapat panatilihin, paghusayin o alisin ng buo. Ang mga resulta ng mga talakayan ay iniharap kay Ministro Hamid Aminuddin D. Bara at Bangsamoro Director General Esmel W. Ibrahim. Isasama ng mga manunulat ang lahat ng mga napiling komento at kasabay nito gagawin ng mga dibisyon at section ng MHSD ang mga form, checklist at templates na kakailanganin at gagamitin. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat sa CRS at walang sawa nitong suporta sa MHSD, ipinaalala ni Mr. Bara na ang kaalaman na walang pananampalataya ay ginagawang isang matalinong demonyo ang tao at ang kapangyarihang walang pananampalataya ay ginagawang mas matalino o malala pa ang tao kaysa sa demonyo. Naging matagumpay ang mga sesyon na isinagawa sa tulong ni na Engineer Sadural, Baima Roads Ibrahim, James Baay, Engineer Arnold Gasta at Aiko Jane De Rosas, lahat mula sa CRS. Para sa payapang pamamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bentemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikalima at huling balita ngayong araw. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong ating 168th episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating maikli, subalit napakahalagang paalala para ho sa ating IPH at ang ating HSF. Dato no? Ay ako pala yun. Okay. Narito ho ang ating napakahalagang paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs,
mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yan naman ho ang ating maikling paalala regarding our resettlement housing projects. Ang mga proyekto ito ay isinasakatuparan ng MHSD sa buong BARM mula sa ating mainland sa Maguindanao, sa Lanao del Sur at sa Special Geographic Area hanggang sa ating island provinces mula sa Basilan, Sulu hanggang Tawi-Tawi. At tayo ho ay dadako na sa ating, ano ba ito? Sa ating IPH, ano nga ba ang trivia ang daladala ng ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito? Ayan, siya po ay nagpasalita na. Hello? Ano nga ba, Ria, ang iyong trivia ang mabahagi sa amin ngayong araw na ito? Testing 1, 2, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ang ating trivia para sa araw na ito ay base dun sa dami ng ating balita at tutuloy pa sa next week na mga balita natin ang sinasabi nating groundbreaking ceremony. Aha. So, ano nga ba itong groundbreaking ceremony na ito? Ang ceremonial na pagsisimula ng isang proyekto sa pagtatayo ng infrastruktura ay kadalasang tinatawag na groundbreaking o groundbreaking ceremony. Bakit nga ba? Well, ang pag-host ng groundbreaking ceremony ay ang pagmarka ng unang pisikal na gawain ng pagtatayo ng infrastruktura. Ang pagbaligtad ng lupa at ang ceremonial na pagsira ng lupa. Ay, okay. So, overhaul ko ba? Oh, sige. Gayon pa man ipagdiriwag ng natatanging kaganapang ito ang pagsisimula ng isang proyekto na sumasagisag sa paglipat mula sa mga plano at paghahanda sa pisikal na pagsasakatuparan ng isang pangitain. That's right. So, ano ba bakit ba natin to ginagawa aside doon sa ceremonial na yun na kaganapan? Binibigyang daan ng groundbreaking ceremony na parangalan ang collaborative excellence, kumbaga. So, lahat ng participants ng groundbreaking, lahat ng may hawak ng, ano bang shovel sa Tagalog? Pala. Pala. Kuya Hamsi? Sorry, pala. So, lahat ng taong na may hawak na hamsi, pala, ay parang representative ng lahat ng organisasyon or partners sa pagbuo ng proyekto. That's right. So, ang groundbreaking ceremony ay tumutulong na magtatag ng matibay na pundasyon. Both physical at metaphorical, kumbaga. And pinapatibay din nito na ang makabagong pagdiriwang sa mga aspirational values. So, lahat ito para may metaphor po siya na binibigyang diin. Isang groundbreaking ceremony din ang nag-aanyaya sa komunidad sa isang mas malaking kwento. So, makita po natin sa groundbreaking ceremonies natin, imbitado po yung community, yung komunidad na nagpapalibot doon sa mga struktura na iyon. That's right. At binibigyang daan din ng groundbreaking ang pagdiriwang na ipinagdiwang ang mga milestone at achievement, kumbaga. So, parang isa siyang simbolo ng achievement na lahat nakaka-witness, kumbaga. So, ganun po ang importansya ng groundbreaking ceremony. Of course, paminsan hindi tugma ang schedules ng ating top management sa mismong construction na nakaantabay sa ating mga kontrata at sa ating mga notices. So, may mga groundbreaking ceremonies na rin tayo na nagsimula na ang construction. So, huwag po kayong magtaka kung kumbaga matagal na yung contract signing, tapos parang malaki yung pagitan ng groundbreaking. Usually, lagi simula
nagsimula na agad yung construction the moment na okay na po ang lahat ng paperwork. Yung ceremony, naging ceremony na rin po sa ground kapag tugma ng schedule ng lahat ng mga representatives ng ating partners. Okay. And yun po, ang ating IPH. Ayan ang ating IPH ngayong araw na ito. Maraming salamat Kabalay na Ria. At yan po ang ibig sabihin, ang esensya ng pagsasagawa ng groundbreaking ceremony. At maraming komento ang ating kabalay na si John Anthony Ocomen sa ating comment section. Mamaya ho, babasahin ang ating kabalay na si Hamsi. At dahil nga tayo ho ay tapos na sa ating IPH, tayo naman ho ay dumako sa ating HSF. Pareho ho ang may AIDS dahil we are happily disseminating the information you need from the MHSD. Kabalay na Hamsi, ano nga ba ang iyong tips? Ano ang iyong impormasyon ngayong araw na ito para sa ating kalusugan at kaligtasan? Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, at magandang umaga po ulit sa ating mga kabalay na nakikinig. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Sa ating nakalipas na episodyo, ating tinalakay ang mga bagay na hindi dapat iwan sa loob ng ating mga sasakyan para sa ating kaligtasan. Para naman po sa episode natin ngayong araw, atin pong pag-uusapan ng Road Safety Month sa Pilipinas. Ang buwan ng kaligtasan sa kalsada is isang pagdiriwang or kampanya sa karaniwang pinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo sa Pilipinas, at layunin nito na magbigay diin sa mga kaalagaan ng pagkakaroon ng ligtas sa kalsada at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga batas at regulasyon sa trapiko. Ito ay isa sa mga paraan upang mapababa ang mga bilang ng aksidente sa kalsada at mapalakas ang kamalayan ng publiko ukol sa panganib at responsibilidad ng mga motorista, pedestrian at iba pang mga gumagamit sa kalsada. So narito ang ating mga ilang mga pangunahing tips para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Una, sumunod sa mga batas trapiko, sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Pangalawa, magsuot ng seatbelt. Laging isuot ang seatbelt habang nasa sasakyan or motor man tayo para proteksyon natin ito laban sa aksidente kung meron maganap na aksidente. At pangatlo, iwasan ng mga pagmamaneho na may impluwensya ng alak or wala sa kondisyon ng ating mga katawan. Right. Yes po. Huwag magmaneho kung lasing, inaantok or sa ilalim ng impluwensya ng anumang droga. Pang-apat, mag-ingat sa mga distraction. Iwasan ang paggamit ng mga cellphone habang nagmamaneho at magbigay pansin sa kalsada. Pang-lima, manatiling alerto, palagi maging handa sa anumang sitwasyon sa kalsada tulad ng mga biglang pagbabago ng trapiko or mga hazard sa daan. Pang-anim, sumunod sa mga tamang preno, magpreno ng maayos at tamang distansya sa ibang sasakyan upang maiwasan ng rear end collision or katulad ng sinasabi natin, huwag feeling close. At pang-pito, mag-ingat sa mga pedestrian, bigyan ng tamang paggalang at pansin ng mga naglalakad sa kalsada lalo na sa mga tamang tawiran. Yes po, Ma'am Sally. At pang-walo, mag-ingat sa mga kondisyon sa kalsada, mag-ingat sa mga kondisyon sa kalsada tulad ng pagbaha, putik o mga pagkakaroon ng lubak sa mga kalsada dahil or madulas yung Yes, kalsada. isa dito sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa kalsada. At pang-siyam, huwag mag-overload, sundin ang tamang kapasidad ng pasahero at karga ng sasakyan upang maiwasan ng pag-overload or madisgrasya. Yung mawala sa kondisyon ng ating mga sasakyan. At sampo or ang panghuli, mag-ingat sa mga intersection. Laging mag-ingat sa mga intersection at magbigay pansin sa iba't ibang direksyon ng trapiko. Ang kaligtasan sa kalsada hindi lamang tungkol sa pag-iingat sa sarili, kundi pati na rin ito pagbibigay pansin sa mga at pagrespeto sa iba. Sa bawat takbang, tanda ng inyong responsibilidad bilang isang road user at gawin niyong bahagi ng upang mapanatiling ligtas ang lahat. Ang bawat pag-iingat ay naglalayong maiwasan ng sakuna at protektahan ang buhay ng bawat isa. Magtulungan tayo para sa isang ligtas na komunidad sa kalsada. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po ang nilingkod Pang Samoram Saripala. Yes, mashallah. At yan po ang mga tips na naibigay sa atin ni Kabalay na Hamsi patungkol ho sa kaligtasan sa kalsada. Ayan, isa ring komunidad ang ating mga motorista, kaya dapat ho magtulungan tayo at syempre dapat ho tayo maging responsable at punong-puno ng disiplina when we are on the road. Ayan, sumasang-ayon dyan. Dapat lang si Ding Dong dahil kapag hindi sumang-ayon talaga naman pong may makukuhang kaparusahan. Ayan. At dahil dyan, sana ho ay nakuha natin ang ating trivia at ang ating tips. Naku, parehong letter T. Yung ating ibinigay ng ating mga kabalay rito at kapwa homecaster sa ating IPH at HSF.
At dahil dyan na tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses ngayong araw na ito, at atin na po ang inaanyayahan na bumalik sa kanyang napakagandang upuan ang ating guest speaker ngayong araw na ito upang pag-usapan natin, upang ating talakayin ang ating napakahalagang topiko, which is ang estado ng resettlement housing projects sa Special Geographic Area. At naipakilala ho ng ating kabalay na si Rhea, ang ating kabalay, ang Provincial Director ho ng SGA, upang ibahagi sa atin ang mga detalyeng nais nating malaman mula ho sa kanya bilang lidera ng MHSD SGA. At yan, nagbabalik ho. Paano ba kita tatawagin na Sir PD? PD Cardawi o PD Hamza? Nakadepende na po yan. Nakadepende sa akin. Sige. Okay. So, Sir PD na lang. Sir PD, kamusta ka sa araw na ito bago tayo dumako sa ating pag-uusapan? Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh again. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. So, magandang umaga rin sa iyo. Yes, tulad po ng tanong ninyo, napakagandang umaga po dahil ang isa sa nagpapaganda sa isang Muslim sa tuwing umaga is kapag nakapagsasala siya ng Salatul Fajr. That's right. Yes, lalo na yung 2 raka'a before Salatul Fajr, no? Totoo yan. Yes, kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sabi niya na makapagsala ng 2 raka'a ng Salatul Fajr is mas mayaman pa siya sa mga taong mayroong napakalaking kayamanan dito sa mundong ibabaw na ito. Mashallah. So kung gusto nating yumaman na tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, magsala po tayo ng 2 raka'a before Salatul Fajr. Mashallah, okay? I feel so rich. Yes. Today, mashallah. Kaya kabalay na Hamza at kabalay na Rhea, huwag nating palampasin yung sinabi ni PD na 2 raka'a before waktu ng subuh. So hindi natin masasabi na yung mga walang pera hindi sila mayaman, no, kapag sinasagawa nila yung ganun na panuntunan. That's right, yes. mashallah. Thank you so much. Ganun kaganda yung umaga po natin sa araw na ito. Parang kumpleto, no? Ang ating araw. Kapag nagawa natin yan, yan ho mag-uumpisa ng ating araw. Sa tuwing tayo ho ay gigising sa umaga. Mashallah. At dahil dyan, tayo ho ay dadako muna sa ating pinakatopiko ngayong araw na ito. Kamusta naman sa ngayon ang MHSD SGA? Sir PD. Alhamdulillah, regarding po sa MHSD SGA, since na bagong talaga ho tayo na dito sa probinsya ng SGA, base ho sa ating mga observation, no, 1 month na observation sa SGA is alhamdulillah, ang MHSD region ho ay hindi po pinabayaan ang Special Geographic Area since na newly opted po na mga barangay ho itong 63 barangay na sumanib po sila sa Bangsamoro government. That's right. Despite of that, the regional office of the MHSD, ginawa po nila ang lahat at binuhusan ho ng mga proyekto, housing projects, ang special geographic areas, na yun ho ay isang indikasyon na ang Bangsamoro government po ay inklusibong gobyerno para ho sa lahat ng Bangsamoro, at tinutugon ho nila at ginagawa nila yung lahat ng sa abot ng kanilang makakaya na maibigay sa mga Bangsamoro ang proyekto at serbisyo na para po sa mga Bangsamoro at sa mga constituent ng Bangsamoro government po. So alhamdulillah, for me, base doon sa mga datos na ating nabasa at mga informasyon na ating nakuha sa mga proyekto na naisakatuparan at isasakatuparan pa po ng MHSD, alhamdulillah, napakaganda po ang MHSD in Special Geographic Area po. Mashallah, alhamdulillah. Napakasaya hong malaman mula sa ating Provincial Director ang kalagayan ngayon ng MHSD sa Special Geographic Area. At dahil nabanggit na Sir PD yung mga proyekto na isagawa at isinasagawa ng MHSD sa inyong probinsya ng Lalawigan, ilang housing units na ba ngayon ang naipatayo o ipinatatayo sa SGA? Sa ngayon? Actually po is meron na pong na-turnover ng mga housing projects at saka mga
tawag dito, mga training center That's right. sa probinsya ho na ating sakop ngayon, at meron din pong ongoing na proyekto sa SGA, at meron din pong nasa listahan na po ng regional office po na ipapatayo po sa special geographic area. Okay. At kung titingnan natin ang lahat ng ang bilang na ito ay mahigit 10 na proyekto na po ang natapos at saka ongoing pa po na proyekto sa special geographic area. Mashallah. So, for your information ho, ang bawat proyekto ho hindi po isang bahayan, no? Yeah. Ang pinaka-list po, pinaka-minimum ho na bilang ng bahay na ipapatayo ho ng MHSD sa bawat proyekto nito is 50 pabahay ho. So, kung may sobra po yun, is nakadepende na po yun sa inaaprobahan ng regional office kung gaano karami po yung pabahay na ipapatayo sa isang lugar. That's right. Okay. Sir PD, sa ngayon, ano ang mga lokasyon? Nasa ang mga lokasyon sa SGA, itong mga resettlement housing projects, kasama na ho yung training center na naipatayo at pinapatayo? Okay, so yung natapos na po na housing project po natin ay ito po ay na-turnover na. Pasensya na po kasi we need It's okay. No problem. Kudigo. Yeah, of course. Okay, May kudigo rin kami. So yung kumpleto na po at na-turnover na po na mga proyekto sa Special Geographic Area is sa Barangay Buricain, Barangay Buricain, Pahamudin Municipality. So meron po tayo doon na 50 unit housing na i-turnover na po. Pangalawa ho na Pahamudin ang pangalan. Po. Yes po, sa Barangay Buricain. Okay. Pangalawa po na na-turnover na po, na kompleto na at na-turnover na po na proyekto na 50 unit of housing din ho ay sa Barangay Simsiman, Pahamudin Municipality po. Yeah. And of course, since na ang Cotabato City is maliit lang ho na area, so naisama po yan, kasama po yan sa ating supervise na area. So meron ho tayong na-turnover na multi-purpose na 2-story building dito ho sa may Barangay Bangkwa, Cotabato City. Alhamdulillah, na-turnover po natin yan. And kabilang din ho sa mandato ng MHSD is yung meron tayong Bico Bar o di kaya yung outside core territory ng Bangsamoro. That's right. So since ng SDA po ay nearing province ng halimbawa sa Davao region, is meron po tayong mga proyekto doon na i-turnover na po, kagaya po nung multi-purpose na 2-story building po sa Lupon, Davao Oriental. So, mandato rin ho ng BARM, of course, na meron hong kinreate na Bico Bar o yung core outside territory. Yeah, that's right. So, it means, kasama po sa mandato ng MHSD na i-supervise po yung mga proyekto sa labas ng Bangsamoro government. Tama. So, yun ho yung mga na-turnover na mga proyekto, natapos na po, at may mga ongoing pa po na mga proyekto, like for example is yung ngayon po is yung nasa Upper and Lower Pangangkalan, Pahamudin Municipality. Meron po tayo ngayon ongoing, malapit na pong matapos na proyekto, 50 unit of housing din sa may Barangay Kapimpilan, dito sa Mitsaya Puan. Nakalimutan ko yung kasi hindi pa masyado familiar, no? Iba ng pangalan, di ba? Yes. Okay. Kadayangan or basta yung nasa Mitsaya Puan, yung sa bandang malapit sa highway. Pangalawa is yung sa may Barangay na Balawag. Meron din ho tayo doon 50 unit of housing resettlement po. And of course, ongoing din po yung nasa may Barangay Poblacion 9, Cotabato City. Mayroon ho tayo dyan na 50 unit of housing resettlement. That's right. And meron din ho tayong training center dyan din ho sa may RH sa Poblacion. I think Poblacion 9 ito. So, itong dalawa na ito. Okay. And meron din ho tayo sa may Barangay Kalanganan, 2, na 50 unit of housing resettlement. And meron din ho tayo ngayon sa may Poblacion 8 na multi-purpose building na proyekto ho under po sa MHSD. At meron din ho tayo ngayon sa of course, I think ito is tapos na to. Okay, so yun ho yung mga ongoing project na under po sa supervision natin sa
as a provincial director ng MSC ng SDA at saka Cotabato City ho. So yan po yung mga proyekto na alhamdulillah naway hingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na susunod na taon ay mas madagdagan pa po ito para ho may matirahan yung mga constituent natin ng mga bangsamoro. Yes, that's right. And nasa pipeline, meron pa tayo mga ipapost ko ng mga proyekto na yan po ay isa sa katuparan din sa Special Geographic Area. Karagdagan po yung mga housing units kabalay na RIA at kabalay na Sir PD inshallah. Sana ho ay mabilis nating maisagawa ito para ho hindi na maghintay ng matagal ang ating mga benepisyaryo. At yung nabanggit ni PD kanina na parang 2-story Human Development Training Center sa May Bagwa ay si mismong Chief Minister ang dumalo sa kanyang turnover ceremony. At kabahagi po yun ang pagdiribang ng ating Bangsamoro Foundation Day ng BFT that day mismo. And dahil nabanggit ni PD Cardawi or PD Hamza ang mga proyektong sinasagawa at natapos na sa SGA, mayroon pang sa iyong siguro more than a month of assignment at pamamahala ho sa ating MHSD SGA, may mga challenges ka na bang na hinaharap or na-encounter, mga hamon sa implementation ng ating project sa SGA? Okay, so of course, ang challenges sa isang tao is inevitable 'yan. Lalong-lalo na kung habang buhay siya, hindi talaga mawawala yung mga challenges sa isang tao. Yung mga problema at suliranin na kinakaharap ng isang tao. So kagaya po ng proyekto natin, meron ho mga challenges na kinakaharap ito na kung kapag isa-summarize ho natin ito, masabi natin na may dalawang challenges na kinakaharap ang bawat proyekto ho natin sa MHST. Unang-una is yung man-made human o man-made calamity. Okay. Yung taong gumagawa ng mga kalamidad o mga problema sa isang lugar. Pangalawa is yung natural calamity, yung hindi natin may iwasan talaga na kalamidad na ito ay mula sa Panginoon na kahit anong gawin natin, andyan na yan. So yung man-made calamity, halimbawa yung mga hindi pa rin na nawawala itong away-away sa ground. So sad to say na minsan ay nakaka-apekto ho yun o nagiging challenge ho yun. Halimbawa, kung ang isang proyekto natin is nasa isang lugar na kung saan is marami doong mga chaos o di kaya ay mga alitan sa mga pamilya o rito na tinatawag family feud, ay minsan naapektuhan ho yung construction natin. Halimbawa, yung mga tao doon, baka takot sila na pumasok muna sa lugar na yon that day na may giyera, baka maapektuhan sila. Okay. O kasama safety din doon, first, diba? Yes, safety first, of course. Kasama din doon is yung mga pabahay natin minsan, no, hindi wala kasing kinikilala ang bala. So baka matamaan yung mga pabahay natin. So something na talagang challenge yun sa atin sa MHST, yung mga ganun na mga sakuna o di kaya ay pangyayari. Okay? So, yun ho yung mga halimbawa, man-made na calamity. Pangalawa is yung natural calamity na hindi natin may iwasan. Halimbawa is yung baha o di kaya ay umuulan. So, minsan may landslide ba? May landslide, halimbawa, ganyan. Hindi natin i-expect na may mga ganun na mga pangyayari. So, sometimes sa isang lugar, halimbawa, kapag wala pa po hindi pa po konkreto yung kalsada doon, ay isa ho sa reason kung bakit na hamper yung yung development ng ating proyekto is kapag halimbawa kapag may stock doon o di kaya hindi nakakapasok yung sasakyan doon, yung dump truck na magdadala ng mga materials, so yun po yung ibang nagpapatagal sa ating proyekto. And of course inshallah yung mga ganun na mga challenges, inshallah subhanahu wa ta'ala, is meron pong ginawa ang MHSD, yan ang magandang malaman, SDA and sa tulong ho ng regional office, upang sa ganoon is yung lahat mga proyekto na yon, yung sa mga contractual na mga kinakaharap din nila, of course hindi natin masisisi talagang yung plano natin, akala natin smooth na yung plano natin, but in the long run, no, is hindi pala ganoon yung expectation natin na implementation ng plano natin, plano natin sa implementation natin sa ating plano. So ganun talaga yung buhay natin, no? Even ourselves na masabi natin yung plano natin sa buhay, akala natin perfecto na ito yung gusto mo sa buhay mo. Ito yung pangarap mo sa buhay mo. But instantly, no, in instant
nagbago pala yung lahat ng ganun dahil yun ang kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating tanggapin. So ganun din ho sa plano natin sa MHSD, meron ho tayong ginawang konsepto o manual na para ho maging smooth yung takbo ng ating mga proyekto, but in the long run, along the way, no, ay yung mga unexpected na mga event o mga senaryo na mangyayari po sa ating mga proyekto po. Okay, napakaganda, no? Kamusta naman ang inyong relationship with the local government units? Alhamdulillah, the relationship of the local government units since na the STA is bagong tatag na po yung 8 municipalities ngayon sa Special Geographic Area. So inshallah, we will do our best na after na ma-appoint po yung the 8 municipal mayors ho, is mag-courtesy po tayo sa kanila. We will do our best na mag-courtesy po tayo sa kanila upang sa ganun ay malaman po nila yung mga proyekto na under po sa kanilang nasasakupan. And the best thing talaga na gawin gawin po natin is mag-courtesy sa mga leader na nasasakupan. But now, we have, I think yung sa nakalipas na mga proyekto, ang regional office ho through SGA ang nag-courtesy ho sa mga barangay kapitan. No, direct ko sila sa barangay kapitan o sila po yung nakipag-coordinate no, doon direct sa barangay kapitan sa mga proyekto na nauna. But in this time, inshallah, kapag meron ho tayong 8 mayors, doon ho tayo magko-courtesy upang mas makapagtulungan ho sa mga proyekto na sa mga hinaharap na proyekto natin sa Special Geographic Area, inshallah. Inshallah. Sir PD, with your information and your estimations, no, kailan kaya magkakaroon ng mayor? Sa 8 munisipyo ng SGA. Ongoing ho yung submission ho nung intent ng sino yung gusto mag-mayor, mag-vice mayor, yung OIC councilors. Yun. So nakadepende po yan sa Office of Chief Minister kung sino po yung itatalaga nila at kung gaano kabilis ito. And I think meron na silang TWG na sila yung ad hoc screening. Yes, ad hoc screening committee na sila po yung mamimili ng itatalagang mga opisyales sa bagong aprobado na municipalities sa Special Geographic Area. Ayun, inshallah. So magiging appointed po yung mga alkalde natin sa mga 8 munisipyo sa ilalim ng Special Geographic Area. Napakaganda. Sana ho ay mas bubuti pa ang kalagayan ng SGA with this new changes, magbabago na para ho sa kapakanan at para ho sa kabubuti ng SGA from the Bangsamoro government and for the Bangsamoro people. Sir PD, maliban sa mga sinabi nyo kanina na coordination or courtesy sa ating local government units, ano pa ang inyong mga plano, inshallah, na gagawin para sa kabubuti ng MHSD, SGA at sa inyong mga kliyente? Yes, of course. Since na may mga ongoing, we have to dapat po natin i-supervise yung mga ongoing na mga proyekto. And kasi ito yung mga tanong na nanggagaling ho sa ground na paano po ba kami makaka-avail ng housing, no? So for the availability, for availing the housing po is nakadepende ho yan sa kung itama nyo lang po, ma'am at ma'am Ma'am Salimbay kung mali o tama po yung aking pagkakaintindi. So regarding sa beneficiaries, meron hong nakatalaga doon na yung sa housing ho natin, sila ho yung pipili doon sa PBHC, yung committee. Yes, yung beneficiaries natin, and sino ho yung contact nila sa ground, halimbawa yung barangay kapitan, the local partners sa ground, sila ho yung mamimili ng mga beneficiaries ng housing ho natin. And inshallah subhanahu wa ta'ala, yung mga, kasi yung ibang mga housing I think is galing sa mga members of the parliament natin. So through them, I think one of the best thing na baka inshallah yung lahat ng mga member of the parliament natin sa Special Geographic Area is mamimit ho natin sila inshallah para ho baka meron silang maibigay na mga housing din po na para sa mga constituent natin sa Special Geographic Area. That's right, inshallah. So yun po, nakadepende po yan sa regional office na aprobadong dami ng housing kung ilan ba yung ibibigay nila per province. So kami po sa SGA is maghihintay po sa quota na ibibigay po sa amin ng regional office
na i-implementa ho natin sa ground, inshallah. Yes, correct. Tama ho yung sinabi ni Sir PD, and basically yung ating mga target beneficiaries ay mga for this transition ay former combatants, yung ating IDPs, yung ating informal settlers, Kabalay na Rino at Kabalay na Hamsi. Basically yun sila ang pinaka nangangailangang pamilyang Bangsamoro, ang ating beneficiaries ng ating resettlement housing projects. At dahil dyan at sumuntok na ho ang ating oras sa alas 12 ng tanghali, talagang sinuntok niya, no? Parang sinabi ni kanina, ating ihingin ang panghuling mensahe ng ating guest speaker ngayong araw na ito para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. Sir PD, ano ba ang iyong pangwakas na mensahe sa episode na yun? Ngayon. So, unang-una, itong mga biyaya na ito na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala is dapat nating alagaan. Isa sa pagpapahalaga sa biyaya ay pagpapasalamat sa mga biyaya ni binigay, inigawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa is hindi masama na ikwento natin na meron tayong ganito, meron tayong pabahay. Ito ay pagpapakita ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Yung mga biyaya ni Allah, ikwento mo yan dahil yan ay biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, yung mga may kaya ay tulungan ho yung mga mahihirap, no? Sa abot ng kanilang makakaya. Dahil yun ho yung untong o di kaya ay profit ng mga taong may kaya is kung paano sila makakatulong sa mga nangangailangan. Hindi ho nila profit kung ano man yung nalilikom nila, kung ano man yung nakatago nila sa bangko na milyones na pera. Pero ang profit ho nila kung ano ho yung maitulong nila sa mga nangangailangan, ano ho yung maibibigay nila sa mga nangangailangan. So yun, dito nga sa hashtag na ito, no, trabaho ko, ibada ko. So kung ano man yung trabaho natin, we have to think, we have to intend na yung trabaho natin is yan yung pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang isang Muslim, no, lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw na ito, dapat ng intention natin palagi ginagawa natin yung para kay Allah subhanahu wa ta'ala upang mapasok yun sa ibada o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So by that, hindi ho lugi ang dumadaan na araw, dumadaan na oras sa atin dahil yun ho yung intention natin, at kung mamatay tayo doon ay mamamatay tayong shahid, no? Shahid kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang intention natin ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat po sa pamumuno ng aming mahal na minister, si Attorney Sheikh Aminuddin Bara, and sa manguda namin na Director General Director General Ustad Ismail Ibrahim, as sampu po ng lahat ng family ng MHSD, lahat po ninyo. Hindi ko na po kayang isa-isahin yung mga pangalan ninyo, no? Importante na nabanggit ko yung MHSD, baka sabihin niyo hindi ko kayo binanggit. Lahat na yan. Yes, lahat na yan. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin na may magtulungan ho tayo na isa katuparan itong mga hashtag na ito na napakaganda. Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Okay, itong work excellence and perfection, may dalid din to. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallam, "Inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amalan ay yutkinahu." Si Allah ay gusto niya ang isa sa inyo, mahal niya ang isa sa inyo na kung gumagawa o nagtatrabaho ay ginagandahan niya. Excellent and perfection. So lahat nitong mashallah mga hashtag ng MHSD Regional Office is talagang connected sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa Poong May Kapal. So maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi. I think yun na yung panghuli, no? Yeah, that's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I think siya ang unang bagong hire natin na natugma niya masyado kung saan galing yung dalil ng work with excellence and perfection ni Minister. Actually, basically, that is moral governance. Yes. Diba? Yan na ho, we are working for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat ho, gawin natin ang tama. Yan po. Bilang pagsamba natin sa ating Poong May Kapal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much, Provincial Director Hamza Salik ng Special Geographic Area ng MHSD sa iyong pagbibigay tugon sa aming imbitasyon na maging guest speaker ngayong araw na ito. Marami kami nakuhang impormasyon na aming kung magiging gabay as we continue doing our mandate, ang ating mga roles and responsibilities sa MHSD bilang kabahagi ng Information and Communications Section. Yes. At this point, pasadahan natin bago tayo magtapos sa ating episode ngayong araw, ang ating mga comments sa ating Facebook page, Kabalay na Ria.
Sandali lang. Simula kay Atelik, ang ating OIC Director for Technical and Regulatory Services. Ngayon habang on leave si Sir Swart, sabi niya, salam. And mamaya-maya later, sasabihin niya, salam Sir Ustads, which she's referring to Sir Kardawi. Ay, natutong. Okay. Kuya Hamsi. Yes po, kabalanari at ang nagre-reflect lang po sa aking end is si John Anthony Okiman, our planning officer. 3, salamin, good morning. Dear ICS, and may pahabol pa, kaya pala dapat masira talaga yung lupa during groundbreaking. Dapat. Pero pa uling pahabol ang sari kailangan ka po talaga sa groundbreaking ceremony. Kasi naninira para sa pagsira ng lupa. Mga kamag-anak ko yun, Anthony. Okay. We also have my beloved Kakamay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. He is watching from Al-Madina, Al-Munawwara. Mashallah, yung lugar na gusto kong marating. Inshallah. At tumapos siya ulit sa ating planning officer, Salam PD Hamza, from our planning officer 3, John Anthony Okimen. That's right. Ate Mos, Muslima kay Abu Sama, at our HHRO for MHSD Maguindana, or Queen of CLUP. Salamat kay Mapita, mga kabalay, Sisi and Riri, watching from Soto Grande. Welcome SGAPD. Di pa niya na-meet ang Queen na walang palasyo. Also, salam Meet her, inshallah. Ayan. Inshallah. Have they not met yet? Wala pa. Oh, well, one day. And also from Taka Sushi, our provincial director ng Tawi-Tawi. Ang pangalan? Kumpletong pangalan? Sushi. Anong full name? Anong pangalan ng PD natin ng Tawi-Tawi? Sir Box? Hindi yun ang full name niya. Wait. Wow, Sabturani yung bata. Engineer. May kulay, Sorry, PD. SMH. After ng pinagsamahan ninyo. Assalamualaikum onshore Badjao House, Bungaw, Tawi-Tawi. He's watching there now. Salam po, PD. Speaking of PDs, full support ang mga PDs natin kay Sir Kardawi, kay Ma'am Najiras, Attorney Najiras, sa Hidjuan Hassan, PD ng Sulu. Assalamualaikum from MHSD Sulu Provincial Office. Ang daming activities sa tinapos ito, ang si PD. At si PD Ibs, harudain din ng Basilan. And we also have this, ang ganda ng pangalan, Idea Europe. I am thinking of Europe. I'm thinking of Europe. Okay. Assalamualaikum sa Lakanusan, watching from office of Member of the Parliament, Suharto Ismail. Yeah, Suharto Ismail. Thank you very much, sir or ma'am, for watching. And iniante niya. Pahabol ni Ate Mos kasi parang na-confuse ata si Sir Kardawi kung paano i-refer sa'yo, ma'am, ate, auntie. Ay, naku naman. Ang ganda ng araw ko talaga, Sisi, oh. Sige. At dahil dyan, tapos na po ang ating programa. Okay. Congratulations sa mga nanalo ng ating GCash giveaway kahapon. We have 3 winners po yung ni-request natin. And inshallah, ipadala po namin ang inyong premyo either ngayon or bukas. I-process muna namin yung so we have Ma'am Rehan hindi ko alam ma'am or sir mga to. Rehan Dimapil, Sheila Abusama, and Shasha. Congratulations. Ang tamang 150 GCash instantly. So tune in po sa ating Facebook page every Wednesday. That's right. Yes. Kabalay na para sa ating GCash, parang anong tawag na? MHS disseminates for 150 GCash. So ang tawang Filipino ng human settlements ay pananahanang pantao. And paalala po, dapat kayo po ay nauna nag-comment, nag-share ng post ng may hashtag na MHS delivers. Share ninyo, naka-public dapat yung post na yun para ma-review namin, at naka-follow kayo sa MHSD Facebook page. Correct. Ayan. At dahil ang mga impormasyon na yan ay naibahagi na ho natin at napagdiskusyonan ngayong araw na ito, tayo ho ay dadako na sa huling bahagi. Tapos sapagkat ang oras ngayon at 12:10 na ho ng tanghali, ang ating KKK na hindi ho pwedeng mawala. Ano ang magic 3 questions, Kabalay na Ria? Mabilis ang KKK po tayo. First question, magbigay ng isang barangay na merong proyektong pabahay ng MHSD sa SGA, sa Special Geographic Area. So, dapat pabahay, hindi training center. Hindi water system, pabahay. Okay. Second question, magbigay ng isang pangalan ng mga munisipyo ng SGA base sa ruling ng BTA para sa pag-settle ng mga munisipyo ng SGA. So, meron po tayong 8, I believe. 8? At nabanggit ni PD ang ilan doon? Yes. So, magbigay lamang ng isa sa 8 pangalang
na pangalan ng munisipyo ng SGA. Isa lang. Okay? And Tatlo? pangatlong question, magbigay ng isang barangay na merong training center na napatayo ang MHSD. So, sa SGA. Or Cotabato, pwede rin. So, Isa lang. SGA or Cotabato. So, ulit, ang ating questions, magbigay ng isang barangay na merong bahay ang MHSD SGA. Second question, magbigay ng isa sa mga 8 munisipyo ng SGA. And pangatlong question, magbigay ng barangay na napatayuan ng MHSD SGA or Cotabato ng training center. And with that, yun po ang ating IPH. Padala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Ulit, 0955-799-4778. Ayan. And Text na. And kung hindi po text. namin mapadala ngayon, baka bukas, baka Saturday, ihintayin na lang natin. Ayan, sabay na ganun sa atin. Ang sabi ng one of our winners, na si Shasha, maraming salamat po, MHSD. Okay? Keep joining our Patrivia para ho mas marami kayong winnings mula ho sa MHSD. Inshallah, sabay na yung load pati yung GCash kung makaya. Si Idea Europe pala si Alan Calido. Masya Allah, naging guest natin siya. Yes! Last na episode natin na pinag-usapan natin ng Barmea. Diba? Kabalinary. And Idea Europe, yes. yes. Siya pala ito, sir. Thank you so much. And hopefully we can have you again para mas maintindihan ang ating mga kapwa-empleyado. Inshallah, magkita tayo sa first assembly ng Barmea. Correct. Inshallah, inshallah. At dahil dyan, tayo ho ay kailangan na magpaalam sa ating episode ngayong araw na ito. Dahil 12 na ho na ang tanghali. Sa ngalan po ng ating minister sa MHSD, walang iba ho kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating Deputy Minister Aldi Nasiri at ng ating Director General Damanguda Ismail Ibrahim, at sa ngalan nila, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bint Emran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoram Sari Pala, at sa ating mga kasamahan sa ICS Technical side, Sir Datonas Aidaud, Sir Alman Suarez Sugaw sa ating intern na si Dars, at sa ating mga kabalay sa DXMS Technical side, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, Sir Archie, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. yes, at ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin pong nagpapaalala sa inyo na gawin natin ang ating bawat gawain gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapasalamat na at palagi pa rin pong kasabi sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At opinyon